Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibing paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin, i-verify ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibing paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe, magandang gabi po. At magandang gabi po sa lahat ng mga viewers po natin. Ako po si Ben Paipon. Welcoming you now to join us sa ating programang Your Honor, Please. Dito po sa ating platform, Broad Streamcast Communicators. Good evening, everybody. Virus. Magandang balita po ito para sa ating lahat. Dahil bumababa na talaga ang bilang ng COVID virus dito po sa Metro Manila. There is every reason to be happy, pero not too happy sapagkat
The virus is still with us. And we cannot learn to live with the virus po, mga kababayan. This is very, very, very serious because there are some candidates who say, let us learn to live with the virus. Jesus Christ. Pakisamahan natin ang virus po. Paano makikisama ang virus sa atin in return? Kilala po ba tayo? Hindi. Kilala ba natin yung virus? Hindi po eh. And we live with it? We live with it? Oh my goodness. I think it's misconception po. O kaya maling patakaran po ito. Kung ito po ang ipasusunod sa atin. Wag na nating intindihin yung virus. Nandyan na yan eh. Let us learn how to live with the virus. Parang ganun po ang gusto nilang mangyari po sa atin. Nadinig ko na ito eh. Hindi lamang po sa kandidato. Narinig ko na po ito sa mga negosyante. Kay Concepcion. Nadinig ko na ito eh. Ang sabi ho nila, let us learn how to live with the virus. Have we ever learned how to live with the virus? Oh my goodness. Really ho, hindi ko maintindihan ito. Sa halip na sabihin po, patayin natin yung virus na yan. Hulihin ho natin yung virus na yan kung mahuhuli natin. Pero let us not live and sleep with the virus. Bakit? Hindi naman natin kaibigan yan eh. Yan ang sisira sa katawan natin. Yan ang sisira sa kalusugan natin. Yan ang papatay sa atin. And we live with it. Sa tingin ko, hindi po maganda na sabihin po ito sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po, nagpapagaling po tayo eh. There are some Filipinos who would not want to have their vaccine yet. Bakit? Hindi po sila naniniwala sa bakuna po eh. Now, pwede ba natin sabihin sa kanila, okay, hindi kayo naniniwala sa bakuna. Pwede na po ba kayo makisama sa virus? Pagka ang sagot po sa inyo, o ang sagot po sa atin, papayag ho sila, ay nasisiraan na ho tayo pare-pareho. Ang buhay na ito talaga. Anyway, nasisimulan lamang po natin itong usapan na ito sapagkat maganda nga po ang balita, pero nahahaluan po ng hindi maganda. Kanya ako'y napipika ho eh. Kasi hindi tayo nag-iingat sa sasabihin po sa ating mga mamayan, lalong-lalo na kung tayo po ay naghahanda na paglingkuran sila sa abot ng ating makakaya bilang isang government leader. Bilang isang government leader. We have to be very careful. Kinakailangan pag-aralan po natin ang ating sasabihin. Kasi mahalaga po ito eh. Iba kung totohanan, kung totoo po yung sasabihin po natin, di ba? Kung pwede na let us live with the virus, okay. Pero kung hindi po pwede because we do not know the virus, hindi natin alam kung kaibigan natin ito, and we live with the virus, delikado siguro tayo mga kababayan. Agrabyado tayo, hindi natin kilala ito eh. Mabuti po kung kaaway natin, pero kakilala natin, alam po natin kung saan nagtatago, alam po natin kung ano ang kanyang armas, pwede, okay lamang ho yan. Kanya nga lang, very mysterious po ito eh. Masyadong malihim po ito, virus na ito. Only health experts, only doctors know where the virus is. Kanya nga lang, even today, wala naman pong tracing, wala naman pong testing. And yet, you tell us, let us live with the virus? Kayo na lang. Hindi po pwede ho eh. Dehins pwede po ito. Anyway, 15,000 na lamang po ang bilang ng mga COVID cases dito po sa hindi po Metro Manila, buong Pilipinas po ito eh. From a high of 34,000 or 37 po yata yung
pinakamataas na bilang ng COVID virus under this Omicron variant. Okay? So ngayon po 15,000 na lamang po, mahigit 15,000. 15,700 plus. Ganon. Malaki na po ang ibinaba. And chances are, pagdating po ng Valentine's Day, that is February 14, ang sabi ng Octa Research, pwede na po tayong hindi mag-online sa celebration ng Valentine's. Pwede na po face-to-face. Kasi ang bilang ng COVID cases po sa Metro Manila will only be 500 pesos. 500 pesos na lang. 500 ang bilang na lamang po ng COVID cases dito po sa Metro Manila. Maganda pong balita ito. Sana po, pag-igihin na po natin ang pag-iingat at pagsunod sa mga protocols. Tayo mga bakunado at mga may booster na, tuloy-tuloy pa rin po yung mga health protocols natin para makaiwas po tayo. Yung mga hindi pa po nagbababakuna, please lamang tanggapin na po ninyo ang katotohanan. This will be your salvation. Ito ang magliligtas po sa inyo sa kapahamakan. Hindi lamang po kayo kung hindi yung inyong mga kamag-anak who will not be able to afford hospitalization or even in the ICU. Mahirap pong ma-hospital, lalong-lalo na yung mga hindi po bakunado. Magiging severe at critical po ang kalagayan po ninyo. So ang panawagan po namin, panawagan po ng ating pamahalaan, please lamang kalimutan muna natin ng konti ang ating sariling mga kalayaan, right, freedom of choice. Huwag muna natin ipagpilitan ngayon yan, mga kababayan. At meron tayong virus sa pagitan natin. May virus na nakaambang manalasa. Hindi natin alam kung kailan tayo dadapuan. Kanya yan ang ayaw ko po. We should not even be close to that virus po. Lalo na, huwag tayong matulog kasama ang virus. Delikado yan Di ba? Magpabakuna na po tayo para check ang kaligtasan po natin. At least, 90% medyo ligtas po tayo sa severe or critical illness. Okay? Kung hindi ka bakunado, delikado po tayo. Nakakahawa ka, hindi lamang po yung sarili mong kasama sa bahay, kung hindi malalapit mong kaibigan, kasama po sa paggawaan, and so on and so forth, pati sa eskwela, or wherever you are. Mahirap na po na makahawa po tayo sa ating kapwa, masakit po yan. Lalong-lalo na kung malaman po ninyo na kayo po ang pinagmulan ng sakit dahil hindi po kayo bakunado. Diba? Mabuti na po yung at least naintindihan po natin ang totoong mangyayari on the ground. Kung sakasakali dapuan po tayo ng sakit. Okay? Magpabakuna na po tayo. Wala naman pong masamang mangyayari po sa inyo. Tignan po ninyo mga bata Yung mga bata, magsisimula na po sila na bakunahan sa February 4. February 4, magsisimula na po ang mga bata 5 years old to 11 years old. Wala silang sariling kaisipan pa ito, mga kababayan. Pero, ang requirement po dito, kailangan samahan po sila ng kanilang mga magulang. Yan ang utak ng mga bata. Okay? Maaaring ayaw-ayaw yung bata, pero please lang ito'y payo ng mga doktor sa mga nanay, sa mga katulong sa bahay, na makakausap yung bata na babakunahan, huwag ninyo silang tatakutin. Huwag ninyo silang tatakutin. Magkakaroon po ng trauma yan. Magkakaroon po ng magsakit yan. Mai-stress pa ho yan. Huwag po ninyo silang
tatakutin. Ituro po natin, i-advise natin sa mga bata, 5 years old to 11 years old, ang kabutihan po ng bakuna. Walang aray. Wag ninyo. Mahirap po yung tatakutin mo natin pagdating ko doon. Nako, Panginoon ko po. Importante sa mga nanay, kailangan nandun po kayo. Hindi po kayo makakapunta doon. Meron po silang pagagawa po sa inyo. Katunayan na kayo po ay pumapayag na yung anak po ninyo ay babakunahan. Kung hindi po babakunahan kasi, marami na pong naho-hospital na mga bata. And therefore, kailangan magbakuna na rin po sa mga bata. This has been ongoing in other countries po, particularmente ang Amerika po, and even in Europe po, mga kababayan. Ang mga bata ay nagsimula na rin pong bakunahan, pati na po sa Israel. So, ito po, meron na pong bakuna para sa kanila. Special vaccine prepared for them ng Pfizer po yata. Pfizer. So, wala na pong dapat ikatakot pa po dito. Wala na pong ikatakot pa dyan. Sana gawin natin maayos po ito. Huwag natin tatakutin yung mga bata. Tulungan natin sila maintindihan ang kahalagaan po ng pagpapabakuna. We have to inculcate in their minds, lalong-lalo na po ngayon, ihahanda na po natin yung bata na huwag matakot po sa pagpapabakuna. Huwag matakot po sa pagbabakuna. Ito'y makakatulong sa kanila. Wag na natin silang tatakutin, please, Kasi mahirap po yung bata pagka natakot yan, mahirap nang ibalik pa po yung katinoan ng kanyang pag-iisip. Okay? Ayos. So, February 4, magsisimula na po sila na bakunahan. February 4, I think this is all over the country already. Meron na pong basbas po ito ng ating national government, the DOH. At kaya dire-diretso na po ito. Yung mga hindi pa po nababakunahan na mga senior citizens, Lolo, wag na ho kayong wag na ho kayong pasaway pa. Wag natin sasabihin, hindi, ayaw ko na magpabakuna. Payao na ako Ay, hindi pa kayo yumayao Makakahawa ka pa Okay, Lolo, biro lamang po yun. Pero ang sana po, maintindihan po natin ang kahalagahan po ng pagpapabakuna because of this virus. Dahil po dito sa virus, kailangan po magpabakuna na po tayo. Okay? Approve it. Alright, mga kababayan, sandali okay? Babatiin muna natin ito mga nandito na ho sa ating comment section. Ay, nandyan na po si Ma'am Angelica Paz. Good Thursday evening po to all of you at BSC. Sir Ben Paipon, sabi ni Ma'am Angelica Paz. Your Honor, please. And Ma'am Lynn. More power, God bless, and keep safe po sa ating lahat. Ganon din po sa inyo, Ma'am Angelica. Ma'am Angelica. Thank you very much sa greetings po. Ganon din po si Ma'am Lilian Gabriel. Blessed Thursday po, Tata Ben. And Miss Universe, more power to your honor, please. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Share done. Magandang gabi po. Ito kasi pagka may blue dito sa... bakit nagkakaroon ng kasi? Alright. Okay. Si Mon Meral is watching. Mon! From Canada, good evening, my friend. Good evening. Hello, BSC family. Stay safe. Bless family board members. Stay safe and blessed. God first. Sabi ni Lilian Gabriel. Mercy Ong is also watching. Winnie Ching. Gandang gabi po. Hi po, Kaben. From Winnie Ching, Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Ngayon ko lang nadinig itong pagsawitan. Madalas kong madinig, awitan kita. Okay. Pagsawitan pala ito, Santa Cruz.
Laguna. Sa mga taga Santa Cruz, Laguna, Calamba, magandang gabi po sa inyong all. Good evening to everybody. Okay? Winnie Ching, first time na manood po dito sa ating Broad Streamcast Communicators. Thank you very much, Winnie. Felisa Malibiran is watching. Gandang gabi po, Ma'am Felisa. Jerry Ramos, nanonood na rin po maaga. Alex Aquino is always watching with us. Good evening, Alex. Mercy Ong, good evening po, Kuya Ben and Madam Lynn. Safe po, ingat po kayo. Jerry Ramos, good PM po, Kabin. Junior Dal is also watching. Good morning, bro. And all of the viewers. Hoy, nanonood din po yung aking utol dyan sa Calayan Island. Manong Ambil, magandang gabi po and say hello to our brothers dyan. Sila Ping, sila Jimmy. Sino pa bang nandyan? Wala na. Yung iba nandun na sa Amerika. Si Ate Cora, si Letty, si Ophel. At ang kanilang mga pamilya. Anyway, good evening po sa lahat ng mga taga Calayan, Cagayan. Watashi wa anatao. Yan, hindi ko na mababasa yung isa. Hello, good morning. Good evening po. Sir Ben, magpapalitan na naman tayo ng kuro-kuro ngayon. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Watashi wa. Okay? Good evening to you and welcome to the program. Gemma Calizon. Good PM po from Hong Kong po. Really? From Hong Kong, tell your friends there, meron tayong platform dito for public service para sa mga OFWs natin. Kung meron pong na nagkakaroon po ng problema, mga OFWs natin, whatever their works are, ang ating platform, ang Broad Streamcast Communicators, especially our program, Your Honor Please, will be ready. Nakahanda po kami na gumawa ng paraan para makatulong po sa inyo sa abot po ng ating makakaya. So, Ma'am Gemma Calizon, magandang gabi po sa inyo lahat dyan sa Hong Kong. Alright, Gemma Calizon, marami po kami. Iba-ibang bansa po ang alam namin. Nasa Japan pa din po. Sana matulungan nyo kami from Hong Kong. OFW po, Sir Ben. God bless po. Okay. Tell your friends, no? Gusto ko lang malaman ano ang problema. I-PM ninyo ako through this program o kaya tumawag po kayo dito sa telepono na ibibigay ko. Ngayon, ibibigay ko po ito. Kumuha ka na ng ballpen. Kumuha ka na ng ballpen, Gemma. Isulat mo itong number na ito. This is our personal number, dito sa Your Honor Please at BSC. This is our number sa Nerve Center ng Broad Streamcast Communicators. Okay? Ito. Ready? 0915-586-8530. Pagka denial po ninyo ito, sasagot po si Ma'am Lynn. Okay? Sasagot po si Ma'am Lynn. At makakarating po sa akin kung ano man po ang kailangan. Okay? Ulitin ko po. 0915-586-8530. At ito po ay nakalaan sa ating po mga OFWs, wherever you are. Alright? Okay. Ma'am Mercy Ong, Kuya Ben, nag-watching si Wilfredo Agustino ng Pinamalayan Oriental Mindoro. Ma'am Mercy, nagkita na ba kayo nito? What is scheduled for Valentine's Day? Wala. Baka naman online pa rin ko kayo. Malapit nang hindi po online ang kailangan dito. Face to face na ang kailangan natin dito. Ma'am Mercy Ong. Eve M. Ramos, blessed Thursday night for Sir Ben, Miss Universe, and to all BSC family. Stay safe and healthy, sabi po ni Ma'am Eve M. Ramos. Ganon din po sa inyo, Ma'am. Ma'am Eve M. Ramos. Junior Dal,
kahit na nga sa computer may virus, paano na pala sa eleksyon? Baka pasukin ng virus ang Smartmatic. Hacker na vaccine ang kailangan para parehas ang labanan. Pero alam mo yan, Junior Dal, that is the real necessity. Maaring hindi bakuna as in bakuna sa kalusugan, no? Pero whatever you call that, dapat to may vaccine ho sa mga hackers eh. Di ba? Dapat makadevelop po ang NBI ng paraan para hindi na makapag-hack. Lalo na yung mga scammer ho, yung phishing na tinatawag ho. Alam po ninyo, maiba lang ako. Mapunta lamang po ako dito sandali, ha? Dito sa phishing scam na nangyari po sa mga depositors po na galing po sa mga teachers organization. Grabe pala itong sinasapit po ng mga teachers po natin kung sino po yung mga mabababa ang sweldo at talagang hindi kompleto. Kung sino po yung mga masasama ang loob sa ating pamahalaan. Ito po ang nananakawan ho ng mga scammers po. And come to think of it, bangko po ho, mga kababayan, ninanakawan. Sana ho itong mga bangkong ito, dapat kompleto ho sila ng security kasi nagtitiwala po ang taong bayan ho sa mga bangko ho. They should be ready for all types of scams. Lalong-lalo na yung paggamit po ng mga, yung gamit po ng bangko, napapasok ko nila. Bakit natatalo ko kayo ng mga salarin? Why? Kasi yung salarin mga kababayan, gumagamit ng paraan para ma-penetrate ka. Anong gagawin mo bilang security mo? Ay unahan mo, proactive po. Ganyan din po dito sa tinatawag ko nating virus. Hindi, we do not live with the virus po, mga kababayan. Please. Hindi po tayo. We should not live with the virus. Let us kill the virus. Do not live with the virus. Puwisit na buhay na rin. Naku talaga. Junior Dal, maghanap tayo ng bakuna para dito sa mga hackers. Kung hindi tayo makahanap ng bakuna, maghanap po tayo ng malalaki na karayom. Ito ang pagturok natin sa kanila. Lalo-lalo na yung mga nagsasamantala sa mga teachers natin. I cannot imagine, mga kababayan, 900 pesos hanggang 200,000 pesos. And 50 teachers have already been victimized. And yet, Land Bank of the Philippines, hindi pa po gumagalaw. Ngayon lamang po gumagalaw ang NBI. Kailan pa ho nangyayari ho ito, mga kababayan? Masyado ho yatang baka hindi alam. Hindi po pwedeng walang magreklamo ho Kasi nawawala yung pera ho nila Pagka nagreklamo, tinutugunan po ba kagad? Ay, nako. Kokok, Giovanni Pinuela is already watching. Magandang gabi po. Gemma Calizon, Sir Ben, please, patulong po na scam po kami ng taga-Japan. Really? OFW po sa Hong Kong. You are in Hong Kong at the moment. Na-scam po kayo ng taga-Japan na nagpunta po ba dyan sa Hong Kong? Ganito ang gagawin natin, Ma'am Gemma. Okay. Nakausap na pa pala ninyo si Ma'am Lynn at naibigay na ho sa inyo yung number. Please, tawagan mo ako after the program siguro or during the day para sa ganun magkausap po tayo, maintindihan ko po ang problema para matukoy natin ang solusyon. Okay? Areglado. Okay?
So, naibigyan na po namin yung number, ha? Okay? So, good evening, Sir Ben and Ma'am Lynn, sabi ni Coco Giovanni Pinuela. Hi to all BSC family. Inday Lidoy is watching. Ngayon ko lang nadinig itong pangalan nito. Ha? Inday Lidoy, good evening, ma'am. Gandang gabi po. Nice to hear from you. Gemma, good evening, Sir Ben from Hong Kong po. Please patulong po, Sir Ben. Sa scam po kami. Okay, don't worry, ha? Huwag ka mag-aalala. Mag-usap lamang ko tayo, okay? Wilfredo Agustino, hoy, this is the boyfriend of, the friend of Ma'am Mercy. Good evening po. Regards po, taga Pinamalayan, watching po ngayon. Hoy, talaga ha? Wilfredo Agustino. Sa wakas, nakapag-communicate si Sir Wilfredo Agustino. Kayo po ba yung inaasahan po ni Ma'am Mercy for Valentine's Day ngayon, Sir Wilfredo? Biro lang po yan. Biro lamang po yan. Okay? First time din po, hingi lang po ng tulong, sir. Okay. Si Gemma. Okay. Kausap na po ba ninyo si Ma'am Lynn? Kausapin na po ninyo, ha? Para makarating sa akin kagad kung paano tayo tutulong sa inyo dyan. Efren Ramos Abarientos, watching from Naga, Camarines Sur. Magandang gabi po sa mga taga Camarines Sur, sa bayang minamahal ng ating VP Lenny. Okay po, sir. Thanks po. Sabi ni Ma'am Gemma. Okay? God bless po. Vay Marquez, na-scam, Sir Ben. Pakitulungan. We will. Don't worry. Norberto Paipon. Good evening, bro. Ayan, si Kuya Bert Manong Ambil. Sa Ilocano, Ambil. Sa English po, Bert. Okay ka ba dyan, Manong Ambil, ha? Okay. Watashi wa, thank you po, sir. Excited po ako sa topic for tonight. Ayan. Ang isa sa mga topic na yung sinasabi kong, sabi kasi ng isang presidential, let us live with the virus. Naku, Panginoon ko. Paano sa tingin ninyo? Watashi wa. Coco, can we live with the virus? Is it advisable to live with the virus? Ano po bang ibig sabihin ng living with the virus? Even at the time of pandemic. Gayon po na may pandemic ko tayo. Kalimutan na po ba natin ang virus? Wow. Okay? Ayan, okay. Mercy Ong. Kuya, nagkita na po kami sa Pinamalayan nung umuwi po kami ng pinsan ko. Taga Pinamalayan pala ho si Ma'am Mercy. Ganun po ba? Okay. Alright. Sir Ben, sabi po ni Watashua, Sir Ben, ito masisingit ko lang po. Kasi dito sa bandang north, lalo po ang mga BBM supporters, Tata Ben, magbibigay daw po sila ayuda sa mga kababayan natin. Pero sabi po nila, no vaccine daw po, no ayuda. Required pa po ba yung... Okay, sandali lang ha. Required pa po ba? Ano ito? Sandali lang ha. Ang ayuda. Okay. Required na po ba yung usaping ayuda na need ng vaccine ang mamamayan para po makakatanggap sila? Kaya sabi ko po sa kanila na kung ganon nga gagawin sa kanila, sagutin nila na sa darating na eleksyon. Sasabihin din po nila na no vaccine, no vote. No vote din sila
sa idol na lang si BBM. Ay, nako talaga. Hindi naman, ang polisiya ng gobyerno, simple lang naman no vaccine, no ride. Oh. Para hindi po makahawa, para magpabakuna na, di ba? Pero wala po yung tinatawag na no vaccine, no ayuda. Hindi po yan. Kung gusto mo magbigay ng ayuda, ibigay mo na. Huwag mo nang tatakawin pa yung mga kababayan natin. Huwag naman. Kung meron ka rin lang namang pera, di ba? Bigay mo na. Kailangan nila ngayon yan. Maraming naghihirap po. Maraming nawalan po ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Kumakapit na po sila sa patalim. Nakakatakot nga po eh. Oh, nakakatakot nga po. Baka ba may ma-offeran po ng mga pera-pera ho itong mga kababayan natin. Pagdating po ng halalan, disgrasya na po na naman ang ating bansa. Angelica Paz, dapat din po imbestigahan kung inside job yung mga phishing scams na nananakaw mga pera sa mga bank accounts. Actually, that should be the immediate investigation that should be conducted by the NBI outside of the bank. Ito ang dapat nilang tignan ho eh. Kasi hindi ko maintindihan mga bangko yan eh. Libo-libo mga depositors. They are responsible for the money of so many depositors sa mga kababayan. Pagkatapos hindi sila gagawa ng security measures para ligtas ang mga deposito ng kanilang mga parokyano. I cannot believe that. There must be somebody there na gumagawa ng hindi tama. This happened already with other banks. Hindi ko maintindihan kung itong galing po sa Bangko Sentral ng Pilipinas ito, hindi ko alam kung peke ito o talagang totoong balita po ito. Pero mukhang may nabasa ho ako sa social media. Sinasabi ng Bangko Sentral na pinagsasabihan po yung bangko, yung ibang mga bangko, mag-iingat ho kayo, lalo-lalo sa mga depositors na mag-withdraw ng pera nila sa ATM. Pinag-iingat po sila. Baka may lumabas daw na fake money, fake banknotes. Sa ATM mismo ng bangko. Kanina man ang gagaling po yung pera na ipinalalaman ho sa mga ATM? Saan nagmumula yun? Di po ba? Galing po mismo sa Bangko Sentral. Dinedeliver po yan sa mga different banks in the country. Sila ho ang sumasala ho niyan. Pagkatapos pagsasabihan ho tayo, kung totoo man po yung I do not know. Pakihanap mo ngayon. Nakita ko yan kanina. Pakitanong mo kay Christine. Baka nanonood po at nakikinig si Christine. Kasi I cannot understand this mga kababayan. Pinagsasabihan po tayo mga depositors, mag-ingat po tayo. Pagka mag-withdraw tayo through ATM, baka yung lumabas na pera doon sa ATM po, ipeke. Alam niya buhay na ito. Pardon me kung ito po fake, pero nabasa ko ito eh. Nabasa ko ito eh. Ano ito? Angelica Paz. Okay, tama po ito, ma'am. Ma'am Angelica, you're right. Your concern is our concern also. Imbestigahan talaga. Baka inside job po ito eh. Alright. Ed Bausa is watching na tatabihin, and Miss Lynn. Okay. Winnie Ching, I'm back. Sabi po, Jomai Maymar, good evening po, Sir Ben, watching from Pasay City. Okay? Alright. Alright, okay. Salamat po sa mga nag-message po sa atin. Si Gemma, huwag ka mag-aalala. Mag-communicate ka lamang dito. I-communicate mo yung mga dahilan, yung mga ginawa po sa inyo. At ibang details
ng scam na yan. Malaman ho natin kung ano ang gagawin ho natin, ha? Okay. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga issues po. Gusto ko pong pasadahan ho natin itong mga total, nasa krimen na ho tayo. Alam po ninyo, nakakatakot na ngayon ang mga pangyayari ho. Mga pulis ang gumagawa na po ng krimen. PNP Chief Carlos, ano bang nangyayari? Hindi mo yata nababantayan ang mga tauhan po ninyo dyan sa Philippine National Police. Halos buong tropa po ng CIDG, Anti-Organized Crime Unit, dyan sa Pampanga po ba ito? Pampanga. Involved sa extortion. Involved sa by bust operation daw. Iyon pala talagang ninanakawan na po yung mga inchik. Mga would-be pogo operators. Nakakatakot ito mga kabayan. Mga pulis mismo. Ang sangkot, gumagawa po ng krimen. Buti na lamang po, nasakot ho sila. Nahuli po sila ng kapwa nila pulis. Ngayon, nasa kampo krami na ho. Under investigation na po ito, 8 pulis po ng Anti-Organized Crime Unit ng CIDG. CIDG, investigative body ho ito ng CIDG mga kababayan. Nakakatakot ito. Buti na lamang ko, alis to rin yung mga pulis. Pero hindi ko maintindihan dito, mga kababayan. Mukhang ito mga criminal elements like ito mga Chinese na gusto maglagay ng mga negosyo dito. May ano na sila eh. Palagay ko, mga kababayan, meron na rin silang mga protektor. Meron na silang mga protektor sa hanay ng mga pulis. Kasi hindi ko maintindihan. Mga pulis yan, matataas sa mga opisyal ito eh. May mga ranggo na ho ito, mga dumali ho sa mga inchik na magsasagawa po yata ng pogo operations dyan sa Pampanga. In the process of yung pagsakop po ng 8 pulis sa mga inchik, meron pong nakapagtimbre siguro sa mga pulis. Ito na yung protector nila. Kasi hindi lumalabas. Kanino po nanggaling ho yung yung signal na meron pong problema dito sa POG operations namin. Tulungan ho ninyo kami. Ay dumating ho. Huli. Tama naman. Okay lang ho yun. Ang siste ho dito mga kababayan. Ito bang pogo na ito nag-ooperate na. Baka hindi pa naman. Itatayo pa lamang daw po eh. Naghahanda-handa pa lamang Nakita po ng mga pulis na meron po siguro baka may nagsisimula na mag-operate. Si IDG yun eh. Alam po nila kung ano nga nangyayari sa kanilang mga panipaligid eh. Nakaisip po sila ng hindi maganda. Nakaisip po sila ng hindi maganda. Pinag-aralan nila, pinag-usapan nila. Hindi po nila alam na meron ng kakampi itong mga incheck na ito. Members siguro ng sindikato. Kita na ninyo mga kababayan. Kaya ingat-ingat lamang Makakala ninyo mga anghel ang kausap na po ninyo. Meron palang mukhang anghel, demonyo na pala. Pati mga demonyo, nalalansi po ng kapwa-demonyo. Ay, nako talaga mga kababayan ko. Napakahirap po ang mabuhay sa isang lugar na punong-puno ng virus. You cannot live with the virus. Congratulations sa mga pulis na nakahuli sa kanilang mga kapwa-pulis.
Oh, that should be investigated properly. Pero at the end of doon sa dulo ho, tingnan ho ninyo kasi baka may protector ito mga nagpopogo. I think this is kung walang permiso po yan o kaya walang permit to operate, illegal po yan. Oh? Particularly, lalong-lalo na, mga inchik po ang mga nag-ooperate. Oh? Hindi naman po makapag-operate na basta-basta ho yan. Oh? Maliban lamang po kay may protector ang mga yan. Kasi gambling yan eh. Gambling ho. Maaring hindi po dito sa Pilipinas, pero gambling ho yan eh. Okay? Ito sabi ni Watashuwa. Yung virus po, Sir Ben, dapat po yan mawala. Daming klase po kasi ng virus eh. Buti pa nga yung virus na sakit na may lunas kaysa virus na pilit isinasaksak nila sa utak ng ating mga kababayan para makontrol na nila ang galaw ng mga kababayan natin at maging sunod-sunuran na lang sa kanila. Kaya yung mga virus na yan, dapat nga po talaga pasok po yan at bakunahan na po yan ng di na magkalat. Tama yan, Watashiwa. Tama yan talaga. Kailangan natin ng bakuna sa virus. Oh? Virus na kumakalat dito sa lipunan natin mula sa mga politiko. At virus talaga, bakuna sa totoong virus na kumakalat na pandemya dito sa ating bansa. Merci Ong! Ganyan din po ang naka-video sa SSS. Mag-ingat po ang naka-ATM na mga senior citizen. Baka daw po ma-withdraw ay may halong peke na pera. Imposible po yun eh. Alam po ninyo, imposible talaga eh. Pero bakit to pinag-iingat ho tayo? Bakit to pinag-iingat po tayo? Does Bangko Sentral know na mayroon pong mga peking pera sa ATM natin? Kung alam po ng Bangko Sentral na meron ng fake bank notes sa mga ATM po natin, ano po dapat ang gawin ng Bangko Sentral? Sige nga po. What should the Bangko Sentral do immediately, mga kababayan? Kung meron pong mga inaakala o kaya yung bang sa pantahan na meron pong mga fake banknotes sa mga ATM po natin. Simple lamang po sa akin eh. Clear the ATMs with all these monies. Investigate yung mga pera na yan. Tignan nun ninyo kung meron pong banknotes and investigate the people who put the money there. Di ba? Alam naman ng Bangko Sentral. Alam naman po nila kung sinong gumagalaw ho eh. Ng pera. Sinong nagde-deliver sa mga ATM. Di ba? Puro kalokohan na lamang ho yata eh. Kaya tama nga yung sinabi ni Ma'am Angelica ho eh. Baka inside job na talaga ito. Pinag-iingat po tayo, pero talaga, ginagawa ho nila. Ayaw ko po sanang mag-speculate na masama laban po sa mga ganitong institusyon na matagal na rin pong naglilingkod na walang korupsyon eh. Pero bakit po ngayon meron? Ang dami na pong na-scam. Ang dami pong nadadali ng mga kababayan natin. Nasa loob po ng bangko ang pera nila, pero nakukuha po ng tagalabas. Jesus Christ, what the hell is going on? Di ba?
O ano ito sinabi po ni Ma'am Mercy, ganyan din po ang naka-video sa SSS. Mag-ingat daw po ang naka-ATM na mga senior citizen, baka daw po ma-withdraw ay may halong peke. O yan, tingnan ho ninyo mga kababayan, may ma-withdraw na may halong peke. Ibig sabihin, galing po sa ATM. Unbelievable. Tama po, unbelievable. But it is true. So ano po ang dapat pong gawin ng Bangko Sentral ho dito? Alam niyo lang merong fake bank notes. Bakit hindi nila lilinisin ang laman po ng ATM? Kaagad-agad. Bakit pababayaan po nila mapasa kamay po ng mga depositors? Pagka nasa kamay na po ng depositor, huli ka. Sasabihin po sa polis, ayan, tinuro po si Ben Paipon. May sigurado yan. Nakakuha ng fake banknotes. Hulihin mo siya. Dinala po si Ben Paipon sa presinto ho, mga kababayan. Meron pa bang magagawa si Ben Paipon? Wala na ho. Kasi hawak-hawak po ni Ben Paipon ang kawiwidrong pera na peke sa ATM po niya. Now, what does it take now for Mr. Paipon, si Ben Paipon, para makawala sa kamay ng mga pulis? Eh di maglagay. O, di ba ganun? Diyos ko po mga kababayan, nakakatakot na po ang mga nangyayari sa buhay po natin. Kaya kailangan nun natin dito ang hindi sinungaling, hindi po magnanakaw para maayos na po ang bansa ho natin. Afra Luz Paipon is watching. Afra Luz, good evening. Pabangkin, magandang gabi sa iyo. Good evening. Kumusta na po kayo dyan? Are you still there? Kadang Marites? Antonio Salaw, Ma'am Jean and family. Good evening po. Magandang gabi po sa inyo. Nailipat po natin yung oras ng meeting po bukas from 11 o'clock. Gagawin po natin 4 o'clock because meron pong emergency meeting po ang inyong abang lingkod bukas. Okay? Hindi ko po matanggihan po. Okay? Ma'am Jean, sana po mapagbigyan po ninyo ang meeting ko natin alas 4 po ng hapon. Ayan, nakausap ko na rin po si pareng Willie Espiritu. Okay? Watashi wa. Automatic po yan, Sir Ben. Na alam po nila yon kasi pinag-iingat po kasi tayo. Baka po kasi hawak po yan ng milking syndicate. Kaya di po nila makontrol. Papatay tayo dito talaga. Di makontrol ang sindikato sa loob ng mga bangko. Meron po ba talaga dyan? Baka po, sir, malakas ang virus nung nasa likod niyan. Mas malakas pa kay Digong. Ay, nako talaga. Hindi ko na maintindihan anong gagawin natin dito, mga kababayan. The most secure place for our monies. Napasok na po ng mga sindikato. Can you imagine? ATM boxes ho natin. Meron pong fake na pera. Paano nalaman po kung mapunta sa kamay ni Watashua? Pagkatapos itinimbre po ng pulis, ng bangko, si Mr. Watashua sa pulis. Makokolar po yan. Dadalhin sa presinto parang si Lolo Narding. He will stay there for 1 week until makapaglagay po siya. Nakakuha na po sila ng pera sa loob. Nakakuha pa ng pera sa labas kay Mr. Watashua. Double whammy po. Ay, nako talaga. Napakahirap po ang sitwasyon po natin. But this is how it goes. Kaya magtrabaho po tayo. Mag-aral po tayo, mga kababayan.
tulong-tulungan po natin na puksain itong mga gawa ng demonyo dito sa bayan ho natin. Ha? Tulong-tulungan ho natin. This is our responsibility. Huwag nating iasa pa sa iba. Huwag nating iasa sa mga Hapon. Huwag nating iasa sa mga tagalabas ng bansang Pilipinas. Problema po natin ito. Ha? Ano ito? Sabi ni Ed Bausa. Kanina po, tatabin, inalabas sa GMA yung pahayag ni COMELEC Commissioner Guanzon ukol sa disqualification ni Marcos Jr. Ayon sa kanya, bago siya mag-retire sa February 2nd this year, mailalabas na ang resolusyon ukol dito dahil mismo siya ay bumoto pabor sa disqualification charges laban kay Marcos o BBM. Ibinunyag pa nito, may hinala siya na mayroong malaking tao ang nasa likod ng delay sa nasabing disqualification sa naturang presidential. Jesus Christ! Ito na mga kababayan. Ito na po ang pinakamalaking problema po natin pare-pareho. So we know that Rowena Guanzon, the fighting COMELEC commissioner po, mga kababayan, magre-retire po itong 2 ng buwan ng Pebrero. Nadinig ko din po ito, pero hindi po sa GMA. Nadinig ko po dito sa inagawan ng prangkisa. Itong ABS-CBN. Nakatutok yata po ako doon kanina. Okay? And I heard na isiniwalat na ni Guanzon, Commissioner Guanzon, ang kanyang vote to disqualify BBM. Magre-retire nga naman baka mabamanipula yung kwan. Pero nasabi na nga po niya nasabi na nga niya na nagkaroon na po ng botohan sa kanilang division. Sa kanilang Division 1. Tatlo din po yan parang Division 2 Tatlo yan. Kung isa na si Guanzon at merong pang pabor, 2 na yun. Disqualified na si BBM. Pero bakit ito ang tanong bakit po dinidelay? So ang sapantaha po dito, merong malaking buhaya, merong malaking hippopotamus, merong malaking tigre o kaya leon ang nasa likod ng delay. Siguro ito yung nagbigay ng balita kay BBM din. O kaya sa COMELEC, nagbibigay ng balita sa COMELEC na hindi po makakadalo si BBM sa disqualification case in the sala of Rowena Guanzon, First Division of the COMELEC. Di ba, hindi nakarating? Nagdahilan po na meron daw po siyang sipon, meron daw po siyang nararamdaman na COVID. Kaya hindi siya makano. Pero nagpa-interview on that same day, and the following day, mga kababayan. Meron pong nasa likod si BBM, mga kababayan. Parang yung nanay po niya. Yung nanay niya, Imelda Marcos. Tingnan ninyo. Ito talagang factual ito, mga kababayan. Yung nanay niya, di po ba? Convicted po ito ng 7 counts of graft. Alam po ba ninyo, per count, 11 years ang kulong. 7 yan. Di 77 years. Mabubulok sa kulungan ito si Imelda Marcos. Pero, hindi po nakaamoy ng rehas na bakal po Ano meron sa likod niyan? Ano? Hindi merong hippopotamus dyan, mga kabayan. Malaki ang muso. Anak ng pating talaga, Ay, nako. So, Ed, thank you very much for this reminder.
Abangan ho ninyo mga babayan ko. Delayed ang desisyon ho. Hanggang ngayon, hindi po natin alam. Magre-retire na po yung 3 commissioners po. That is hearing this disqualification case against BBM. No? Magre-retire na po sila by this month. No? Magkakaroon na po ng mga bagong commissioners po dyan. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat naglakas ng loob. Ito si Commissioner Rowena Guanzon. Nalaman na po ng taong bayan ano po ang nilalaman ng desisyon ng First Division at disqualification for BBM. Ayan, oh. Sino kaya itong malaking tao na nasa likod nito? Ed Bausa, pwede ba? Ha? Pakialaman mo na yan. Kayang-kaya mo yan, Ed. Angelica Paz, pinaka-safe po talaga yung Alcansyang Kawayan. Ma'am Angelica, oo nga talaga. Kawayan, Alcansyang Kawayan. O kaya yung alam po ninyo, ang lalagyan ko nung araw, piggy bank, yung binabasag po pagkapuno na. Naku talaga, ang bigat-bigat po nun eh. Pinaka-safe po talaga yung Alcansyang Kawayan ng lolo ko. Dati, mabigat po pag punong-puno na at hindi mai-scam. Old school savings. Tama po ito, Ma'am Angelica. This was also my yung ginamit kong savings paglagyan ng mga savings ko, barya-barya talaga. Pero nung dumami na po, malaki po yung piggy bank ko eh. Mabigat na ho nung napuno talaga, mabigat po eh. Umabot po ng yun eh. 23,000 pesos. Ha? 33, yan. 33,000 pesos po ang laman ng piggy bank po na yan. Hindi po mapapakialaman ng sino mang scammer ho dyan. Hindi po mapapakialaman ng sino mang hacker. Oh? the safest. Pero that is not to demean the banks. But sila po ang gumagawa ng sarili nilang kapahamakan po eh. The mere fact na hindi po nila mapigil po itong ginagawang hacking sa kanilang bangko po. Hindi lamang po land bank, may video, may east-west. Ano pa ba yung iba? Bakit po yung iba hindi po nahahack? Magtataka po kayo. Di ba? Oo nga, video. Nahack na yan. East-West, nahack na rin yan. Land Bank of the Philippines, nahack. Ano pa bang mga bangko ho na hindi nahack? O kaya nahack na rin? Baka alam po ninyo yung mga bangko na yan. Oh? And after the enumeration, makikita ho ninyo alin po bang mga bangko ang hindi pa po nahahack. O dito na ho kayo maglagay po ng inyong pera. Okay? So, pinaka-safe talaga ho. Yung sarili po ninyong savings bank. Ang bangko ni ng lolo ni Ma'am Angelica, Kawayan. Pinakamaganda ho yan. Pero maliit lamang po ang laman yan eh. Yung piggy bank, meron pong malaki eh. Malaki talaga, mabigat ho. Mabigat. Nung binasag po namin, wak! Ganun talaga. Pero it was fun. Talagang, yan po ang result ng pagpupunyagi. 33,000 po ang laman ng piggy bank ni Tata Ben. Ayan. Watashi wa, meron po talaga yun, sir, kasi pera-pera lang po kasi yun eh. Kaya nga po kahit na tulog, nagtratrabaho pa din daw po siya. Ayan. Yung pera po
ang gumagalaw dyan kasi 24/7 po talaga siya nagtratrabaho. Talagang, you know, security there is 24/7. Tama, Watashuwa, di ba? 24/7. Paano makakalusot? Sa bagay, ito hacking. Laman po, nasa laman po ng computer po yung kinukuha po nila. And it does not need any human intervention when the hacking is happening. Yan po ang sitwasyon. Kanya, hindi ko maintindihan. Kung meron pong pamamaraan ang mga hackers, bakit wala pong pamamaraan ang mga may-ari ng bangko natin? Mas magagaling na po ba talaga ang mga kriminal? Ang mga pulis talaga, inaamin nila, they are one step ahead of us. Kaya wala silang mahuli. May nahuli na po bang riding in tandem, Alang na buhay na ito talaga. Ha? Meron na po kayo narinig na nahuling riding in tandem? Yan yung mga riding in tandem na, yung mga nanghahablot. Okay lang yun. Nahuhuli talaga sila. Pero yung riding in tandem po na pumapatay ng tao, parang dito sa Bureau of Customs po, mga kababayan, nako talaga naman. This is not the work of riding in tandem anymore. Pero talagang hindi po natin malaman kung kaninong tauhan itong mga pumapatay sa mga taga Bureau of Customs. Marami na po sila. Marami na po sa kanila ang target for assassination. And you know what? Marami na po ang nagli-leave. Hindi na po mapasok sa mga taga Bureau of Customs. And why not? Simply because they are afraid. Paano sila proprotectionan ng Bureau of Customs? Paglabas nila, wala nang pakialam ng Bureau. Sa loob ng Bureau of Customs, pwede pa. Because there are security guards around. Pero paglabas nila sa kanilang mga opisina, nandyan, nakaabang na si killer. May magagawa po ba ang Bureau of Customs? Mabuting nga po, nakakaligtas pa po yung iba. Pero nakakatakot, there are so many death threats na against BOC personnel. Lalo-lalo na dyan sa MICP. Hindi ko alam po, mga kababayan, kung tayo po ay maaawa po sa kanila. Pero sabi nga po ng karamihan po na nasa labas ng Bureau of Customs, kasi naman ang BOC, Bureau of Customs, paniwala po ng taong bayan, talabak na po sa corruption. Ito naman, pinabubulaan. In fairness to the people in the Bureau of Customs, pinabubulaanan ito. At hindi naman po lahat, pero marami po dyan talaga ang corrupt. Okay? Marami talaga ang sumasawsaw sa sindikato. Marami talaga ang yumayaman po dyan sa Bureau of Customs. Ang gaganda ng mga sasakyan nila. Paniwala kayo. Punta kayo sa Bureau of Customs. Tingnan ninyo ang kanilang mga parking spaces. Wala kang makikita pipitsuging sasakyan dyan. Magkano po ang sweldo ng isang taga Bureau of Customs? Hindi na po iniintindi yung sweldo. Pinamimigay na nga po yung kanilang mga sweldo. Sapagkat yung kita po sa isang araw. At kung ito ay may dumating na, parating na big time. Biglang yaman yan, mga kababayan. Biglang yaman po yan. And people from the Bureau of Customs tell us that. Kinukwento Wala nang sikreto dyan. Pero not all of them naman. Hindi naman po lahat.
ay talagang talamak sa corruption. But still, mga kababayan, dapat po meron pong renda ho dito. Kasi ang Bureau of Customs is not entirely clean. Alam po ba ninyo kung bakit? Tingnan mo ninyo ang smuggling ho, mga kababayan ko. Smuggling. Maya't maya ho, may parating. May dumarating ho. Kunwari manghuhuli po ang Bureau of Customs, pero nakalabas na ho sa Bureau. Kung ano po yung tira-tira ho ng mga nag-importa, yun ang kukunin ho. Kasi yun ang talagang para sa kanila. Ito na ho, yung para sa kanila, para sa inyo, para hindi na kayo magreklamo ha. Mag-file na ho kayo, kung ano naman yung file ninyo dyan. Wala lang tao na kakasuhan po ninyo. Meron po ba kayong nadinig na kinasuhan po ng Bureau of Customs po? Meron po bang smuggler talaga na hinuli po nila? Parang sa drug addiction po yun, drug trafficking po, mga kababayan. Only the small-time addicts and pushers are sacrificed, mga kababayan. All the rest, including their police protectors, are scot-free. Ganyan din po ang Bureau of Customs sa smuggling. Paano ho tayo makakahuli na talagang mapigil po ang smuggling? When smuggling comes directly po from the government, sa gobyerno mismo. May basbas po Nangyayari po yung patayan ho. Kasi, sabi ko, ang basbas nasa itaas Di ba? Yung customs appraiser, okay, examiner ho, na-check po na mapunta sa kanya yung kargamento. Matino ho ito. Ginawa po niya yung tama ho. Nagalit po yung smuggler ho. Nagsumbong po sa kanyang amo. Ang sabi ng amo niya, sundan mo yan. Huwag mo nang bubuhayin yan. Ayun. Nadapa. Patay. That's how it goes in the Bureau of Customs today, mga kababayan. Hindi mapigil-pigil ang smuggling po because it is tolerated. Wag mo Mr. Guerrero, sir. Wag ka nang pumalago diyan. That's common knowledge in the Bureau of Customs. Alam po ng mga tao ninyo kung anong nangyayari. Tingnan mo ninyo kung anong paliwanag ng spokesperson ng Bureau of Customs sa mga nangyayaring patayan at attempted murder sa mga tauhan ng Bureau of Customs. Ipinauubayan na po namin sa mga kinaukulan. Bakit ganun? Wala po ba kayong alam na dahilan kung bakit sila? Hindi na po ba nagmamasid? Hindi na po nag-iimbestiga internally ang Bureau of Customs sa kanilang mga sariling tao? Meron silang agenda mga kababayan. And this is, nakikita ho ninyo sa mga bulletin boards po nila. 10 ways to protect the Bureau of Customs from syndicates. Anti-corruption drive, and so on and so forth. Nandyan po. May mantra ho sila Pero, pakitang tao lang pala ito, mga ito. Nakakaawa po talaga. I know, meron po mga mapubuting mga Bureau of Customs personnel talaga. Meron pong mga talamak. Meron naman po talaga. Kung wala nang magawa, sige. Ganun na lang di ba? Sige. Ganyan lang yun Pero okay lang sana kung hindi talamak, as in smuggling, talaga outright smuggling. Dapat po pigilan naman. Kasi, wala na nga tayong pera. Kinuha na nga po ng China ang WPS. Lahat ng pwedeng pagmulan po ng pagbangon ng bansang Pilipinas, kinuha na po ng China. Kinukuha pa nila sa Bureau of Customs ang pera ng ating gobyerno. Hindi nagbabayad ng buwis. Puro smuggled goods. Pero wala tayong nakikitang
action man lamang po sa kataas-taasang hukuman. Meron ba? Wala eh. Bakit? Bata ho nilang nandyan eh. Ay, nako. Lilian Gabriel is watching. Junior Dal. Jimenez sa Comelec, sa mukha na lang hindi mapagkakatiwala. Pati na yung 5 appointed mga robot din. Mga yan. Kaya nga ho si Ma'am Rowena Guanzon, in advance na niya ang kanilang desisyon. So there is already, aasahan na nito kung hindi po mapapakialaman ng hippopotamus o kaya buhaya ho, dyan sa Comelec. Ho? Wala ho sa Comelec, nandyan po sa labas ng Comelec yung buhaya. Ho? Nag-aabang ng masasakmal. Ho? Mabuti na lamang po talaga. And we have to give thanks to Madam Guanzon sapagkat talagang from the beginning up to the end, naging tapat sa kanyang tungkulin. Huh? Bongbong to her and probably to her colleagues should be disqualified. And that is their decision, to disqualify Bongbong from the presidency. Okay? Tignan natin. Kung disqualify si Bongbong, there is still another layer po, Comelec and Bang. Okay? Kung sa Comelec and Bang, makakalusot po si BBM, maaari meron pong magko-question po, mag-a-appeal po sa court, sa Supreme Court. By that time na makarating sa Supreme Court, malapit na po ang halalan talaga. The name of Bongbong Marcos will still be in the ballot and he remains to be a candidate. What happens? Sa tingin po ba ninyo, mananaog po ang disqualification case before the election? One day before the election? Or one day after the election when the votes are not yet finally tallied? Ano sa tingin ninyo ang mangyayari? What happens if before or after, one day before or one day after? May mga legal technicalities po dyan, mga kababayan. Oh? May mga legal technicalities po yan. And pag-uusapan po natin ito sa susunod nating mga broadcast. Ha? Pag-uusapan po natin yan because the possibility is there. Oh? Bongbong could be disqualified and Bongbong could also be qualified. Di ba? Ganun lang po yun eh. Ganun lamang po yun eh. But, kung siya po ay talunin po ni VP Leni, wala na problema. Di ba? Wala na problema. Yan ang gulo kasi. Oh? Pero pagka nanalo si VP Leni at tuloy-tuloy po ang bilangan at nanalo po si VP Leni, wala tayong problema po dyan. Okay? Malaya po ang magiging kaayusan ng ating bansa at tuloy-tuloy po ang siguro pag-unlad po natin. Okay. Mel, Rodelio Militante is watching. Oy, siguro nakakain na ho sila. Mercy Ong, baka kapre po yan, Kuya Ben. Yung nasa likod niya. Oo nga, kapre. O kaya hippopotamus, buhaya, elepante. Malaki daw. Malaki daw po eh. Mel, Buenas noches, Tata Ben. Sorry, I'm late. Dito nga, mga tropa, birthday ng tropa, si Mang Tomas. Ha? 75 years old. Ayan, 75 years old si Mang Tomas. Happy birthday po, Mang Tomas. At sana ho, makatulong po tayo sa ating mga kababayan yan sa Calamba, Laguna. Willie Espiritu, alas 4 tayo bukas, pare ko, ha, please. Willie Espiritu, na nasabi ko na rin po kina Ma'am Jean Salaw. Mercy Ong, mas maganda po mag-ipon ng pera sa bahay. Kung lagay sa alkansya, huwag coins, kundi papel. Magaan lang kahit anong dami
ng ipunin mo. Ang problema po pagkapapel, madaling buksan yan eh. Ha? Pero kung yung kawayan, magbabasag ka pa eh. Ganon din po yung yung piggy bank eh. Magbabasag ka pa. Kung hindi pa puno, nakakapanghinayang naman. At saka yung papel, madaling dukutin yan eh. Baka hindi ka makaipon. Ha? Ma'am Mercy, alam mo naman po ang tao ngayon. Ha? Talagang napakahigpit ang pangangailangan. Kayo kung mahina-hina po yung lalagyan mo sa bahay, talagang mababasag yan. Watashi wa. Naku po. Karamihan po dyan, sir, yung nagpapatay, yung kasabahan lang din po nila. Lalo na if may alam yung pinapapatay nila sa mga baluktot at marumi nilang gawain. Wow, how true. Takot po sila na mabulgar at malaman yung mga gawain nila. Kaya kumukuha sila ng hard killer para mailigpit yung alam nila na makakasira sa kanila. That's another angle, watashi wa, na pwede nang tignan ng ating mga kinaukulan. Pero marami na po Marami na po ang mga napapatay na walang nabibigyan ng katurungan. Kapalagay na ho natin talagang corrupt. May due process naman talaga sana. Kanya nga lang, hindi na po yata yan ang protocol. Tumbahan na lang. Di ba? Tumbahan na lang. Dito mo naman makikita po kung ano ang galaw ng ating pamahalaan. Sabi nila, meron naman tayong batas Meron naman tayong hukuman Sabi nga ni BBM may hukuman naman na tayo. Umaandar naman Ang tanong, meron bang naisasampa? Meron bang natutuloy? Yung war on drugs, mga kababayan, may hukuman tayo. Meron tayong Department of Justice. Kailan sila nagsimula na mag-imbestiga sa war on drugs? Nandyan na po si Betuda. Yung ICC. Di ba? Ngayon, ito ang ginagamit nila ngayon. Kung nag-imbestiga na po ang Department of Justice, buhay daw po ang mga korte natin. Pero may desisyon na po ang May desisyon na po ang ICC. Yan ang sinasabi po ng isang presidential candidate. Si BBM. Hindi na raw niya papayagan ang ICC. Alright. Pare Doy, wag ka munang tatawag. Mamaya na lang. Mamaya na lang pagkatapos ng programa natin. Mamamatay ito. Patay ngayon. Namatay itong programa natin. Itong broadcast natin. Nasaan na tayo? Ano na ba yung pinag-uusapan natin kanina? Ayan si BBM, yung hustisya natin dito. Hindi raw po niya papayagan na mag-imbestiga dito ang ICC. Dahil foreigners daw yan. At meron naman daw, umaandar naman daw po ang mga batas natin dito. Hindi naman po ang bansang Pilipinas ang iniimbestigahan ng ICC Kung hindi po yung gumagawa ng katiwalian na hindi po sinasasaklawan po ng batas. May mga nangyayari, walang umaandar na kaso. There is a failure of justice in the country as far as that is concerned. Pagkatapos pagtatakpan po ng susunod na presidente. Yan ang mga, hindi naman po yung bansa natin ang inuusig ng foreign government. Kung hindi individual persons committing crimes
against humanity. Nagkataon na yung person involved here is the President. Kaya ba ninyong imbestigahan, kasuhan ng Presidente while he is still the President? Yan Pagkatapos sasabihin po nyo, ayaw ninyo kasi pinanghihimasukan. Precisely mga kababayan, hindi nga umaandar yung mga batas natin dito. Katarungan natin hindi umaandar. Kasi may humahadlang, may buhaya po, may hippopotamus, may kapre po. Ayan. Bilib ako kay Ma'am Lenny. Matatago Imbestigahan yan. Bakit dumami po ang mga EJ case? Extrajudicial kill. Meron bang inimbestigahan dito? Ito ang sinasabi po ng mga nakakaalam po. Para maimbestigahan ang kaso, kailangan may report ang pulis. Di ba? Okay. Paano mag-iimbestiga yung pulis? Siya pumatay sa tao. So walang iimbestigahan. Kung walang iimbestigahan, meron po bang makakarating sa prosecutor? Walang iimbestigahan ng prosecutor sapagkat walang isinumiti ang pulis. Ngayon, sa West, anong uusigin ng pulis? Wala naman pong inihain na reklamo sa prosecutor para dalhin sa hukuman para litisin. So there is a breakdown of justice just because of the campaign against drugs. War against humanity. It is not war against the Philippines. It is war against humanity perpetrated by the powers that be. So may nagkasala ho dito. At yan po ay uusigin ng isang international body of which we were a member din. Nang tayo ho ay makasuhan na, tumiwalag po tayo. Pero too late the hero. The investigation has already started and therefore there is jurisdiction of the ICC to investigate the case. Ito ho ang batas ho Hindi mo na mapipigil yan. Because international law yan Hindi ko mo foreigners po yung mag-iimbestiga. Galit daw tayo. Hindi ho. Dapat hindi. Because other countries are also subjected to that pagka hindi umubra ang katarungan para sa kanilang mga mamamayan. So ito ho ay maliwanag ho. Si Madam Lenny po ang talagang tumindig po. Napapayagan po niya na tapusin ang investigasyon. Makulong na kung sino ang makulong. Hindi po pagtatakpan ang lumalabag sa batas. Lalong-lalo na po sa karapatang pantao ng kanyang mga mamamayan. Okay? Paano masosolve ang isang kaso kung ang nag-iimbestiga at ang iniimbestigahan ay magkakampi? Yan ang sinasabi ko, Mel. How can you file a case? Ang isusumbong mo, ang pumatay mismo. At ang mag-iimbestiga, ang pumatay. Pulis Pulis ang ginamit sa droga. Sa campaign against drugs. So when there is no investigation report, walang makakarating sa prosecutor. Ay anong gagawin ng prosecutor? Anong dadalhin po niya sa hukuman? Walang makakarating sa hukuman. Anong lilitisin po ng hukuman? There is failure of justice there. And this is what is happening. Akala ng DOJ, kung nag-imbestiga na sila ng 55 cases of EJ case po yata o kaya pagpatay, makakalusot na po.
Hindi po nakalusot eh. Bakit? Nagsimula na po ang investigasyon eh. Tapos na po yung investigasyon. Late ang Department of Justice na kumilos. Akala nila, pwede they could save the situation. They could save it for Mr. Duterte. Unfortunately, hindi po nangyari. Okay? Angelica Paz, just check the DOH COVID cases. The statistics today and yesterday, Sir Ben, opo. Tumaas na naman po. 15,789 yesterday. Then 18,191 cases today. Nako talaga 3,000. Kasi naman, dahil bumababa na the past few days, nagiging pabayaran naman po tayo. Yan naman talagang nangyayari eh. Eh di lalo na ho. Lalo na. Papalapit na ho ang Valentine's Day. Hindi tayo magkasya sa tinatawag na online romance. Angelica, ayaw mo ba, gusto mo ba ng online romance? Okay, meron nang gumagawa ako ngayon yan. Oh, Advanced Valentine's celebration. Wag muna po sana ho mga kababayan. 15,000 to 18,000 today. Kaninang umaga ho yun, nabanggit ko ho eh. 15,000 plus lamang ho. Eh ngayon, 18,000. Sa bagay ho, ang mahalaga po dito, hindi po lumalala ang nagkakasakit, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. But other cities and municipalities po and provinces, medyo sumisirit po ang COVID virus po. Ang mas maganda lamang ho dito sa Pilipinas ho, marami na pong nabakunahan, lalo na sa Metro Manila. In the provinces, medyo kailangan bilisan pa po ang pagbabakuna. But hindi po masyadong okupado ho ang mga hospital ho natin. May pagtaas po. Pero sabi nga po ng mga doktor natin, sa mga probinsya, iisa lamang po o dala-dalawa lamang po ang hospital ng mga yan. Kanya kung nagkasabay-sabay ang mga tao, siyempre mapupuno ang mga hospital. Dito po sa Metro Manila, marami man pong pasyente, marami din pong hospital. Kanya distributed po ang pasyente ho sa mga iba't ibang mga hospital. Kanya-kanya nga yan. Pero ang importante dito, fluctuating po ang COVID virus po dito sa ating bansa, especially even here in Metro Manila. Kagandahan lamang po dito sa Metro Manila, kahit tumataas po ang bilang, ligtas po tayo sa severe cases or critical cases. Marami na po ang nabakunan. 80-90% na po yata ng mga Pilipino dito po sa National Capital Region. That's good enough for us. Okay? Magpapatuloy po na titignan po ng DOH at ng Octa Research ang paggalaw po ng COVID virus po dito sa atin. Until, yun, mawala na po ang COVID sana. Pero sabi nga po ng Octa, baka sa February 14, bababa na po yung talagang bilang, no? Bababa na po, and baka makapag face-to-face na po tayo sa ating celebration sa Valentine's Day. That would be good. That would be good. Ingat-ingat lamang muna tayo. Observe po tayo sa mga protocols para hindi tayo agrabyado. Okay? Junior Dal. Ma'am Angelica, thank you very much. Si Soko Belgas. Okay? Hindi gumana noong nagsimula ang EJK. Naging bulag, pipi, at bingi. Hindi po nang imbestiga. Sige, Gasabel Gas. Kaibigan ko ito eh. Ikaw naman, Junior Dal. Pinapanood ko rin ito eh. Pero sabi nga niya wala talagang nasa namamahala talaga eh. But I think ayan po natin sila makikita na merong mga gawain na hindi po tama. Dapat po pinagsisisihan po yan.
Pero there are some who do not really want, who have no remorse at all. Ha? Walang remorse and walang paghingi man lamang po ng kapatawaran. Alam nilang nagkasala na po sila sa taong bayan. Pero ang lakas po ng loob nila. Aminin, wala ho kaming nagawang kasalanan. Bakit ako hihingi ng kapatawaran? Wow. Really? Okay. Ed Pauza. Ed is watching. Good evening, partner. Magandang gabi. Oh. Meron pa tayong ilang pong minuto na natitira ho dito sa ating Your Honor, please. Oh. Gusto ko sanang gamitin na po itong natitira na minuto ho sa Your Honor, please. Para pag-usapan ho natin itong SALN. Kasi ho, itong SALN na ito, batas po ito eh. Saligang batas. At kailangan po sundin ng bawat government official. From the president down to senators, congressmen. Lahat to sila. Walang exemption po dito. And the reason for this SALN, laban sa corruption ito eh. This is our only bakuna. Sabihin na lamang mo natin, bakuna ho ito eh. Laban sa corruption. With the SALN, you are made to be honest. Tama? Kung susunod ka ho sa SALN, titiyakin mo na tama po yung SALN mo. Gamitin man ng kalaban mo na ipagtatanggol mo ang iyong sarili. From the beginning, na nag-submit ka ng SALN mo, kailangan maproteksyonan mo ang sarili mo. And the only way to do that is for you to be honest. Hindi mo na kailangan pa ng maraming mga katibayan o dyan. Just be honest. And by being honest, na pagsisikapan po na maputol po ang corruption. If a president is not involved in corruption and is willing to make public his SALN, my goodness po mga kababayan, napakaganda po siguro ang Pilipinas. But for as long as the president like Mr. Duterte hides behind his SALN or his power as president, and the incoming president is going to do the same, where do you think we will be going, mga kababayan? Ang panlaban po natin sa korupsyon, magmumula po sa kataas-taasan po nating leader. And that is the president. Kung itinatago po niya ang SALN po niya dahil natatakot po siya sa kanyang mga kalaban, ay hindi po siya barako. Hindi po siya barako. Maaaring barako siya, pero hindi siya barako na honesto. Di ba? May pagkakaiba ho yun eh. Barako na walang iniintinding batas at saka yung barako na honesto, honest. Ito po ang kailangan natin. Honest
President. Hindi magnanakaw, hindi po sinungaling, hindi po natatakot na maimbestigahan. Bakit? Kasi wala siyang itatago eh. Kung totoo po yung SALN niya, bakit ka matatakot? Di ba? Eh, ang gusto ni BBM, eh, gagamitin po ng kalabang ko sa politika eh. Bakit ka matatakot, Mr. BBM? Meron ka bang itinatago? Oh? Eh, bakit to yung iba? Si Madam Leni Robredo, bakit hindi natatakot? They can also do the same to Mrs. Robredo. Ho? Di ba? But who cares? Sabi niya, who cares? I'm honest. Investigate me. Maliban lamang ho kung alibay, paraan para magtago ho sa katotohanan na itong leader na ito ay corrupt din pala. To say the least. Hindi po ba? Napakahalaga po itong SALN. Ang beauty po nito eh, pwede kang matanggal because of the SALN. Pwede kang mahalin ng taong bayan also because of the SALN. Bakit ka mamahalin ng taong bayan? Dahil nagpakatotoo ka. Because you've been honest. Bakit ka patatanggal ho ng taong bayan? Sapagkat nagsinungaling ka at gumawa ka ng labag sa batas. Hindi ka nagpakatotoo sa SALN mo. Kaya siguro ayaw pong makita ng publiko ang SALN ni Mr. President Duterte. Because sigurado ho yan, may tinatago ho yan eh. Ay, hindi po ba, tagal-tagal na hong hinahanap ho ni yan ito, yung pang-senador na po natin na ito. Trillanes ho. Yan ang isang matapang na na government official ho natin, hindi natakot. No? Pero the President maintained this stand. Ayaw niyang malaman ng taong bayan ang kinita niya. Pero hindi po ba ito? Dapat ilagay po sa SALN ang iyong income sapagkat doon makikita kung nangurakot ka o hindi. Anti-corruption po ito. SALN ho eh. Nelly Castañeda is watching. Magandang gabi po. Pabati naman po na magandang gabi si Jerry Cablao ng Batangas City from Delhi Castañeda ng Dublin, Ireland. Ayan. Ed Bausa, mga tropa ko po, halos lahat mga senior. Pero kapag nagmi-meeting kami, sinisermonan at pinaalalahanan ko kasi paalaala ang gamot sa mga senior na nakakalimot, lalo na kapag nakakalimot sa sarili. Ayan, thank you very much. Pinauwi na raw niya. Ombudsman Martires, kakasuhan niya kung sino sisita sa SALN. Nako, pakiayos mo nga na ito. Ano ba ito nangyari ho dito? Ayan, okay. Isa ring taliwas ang young balls. Junior Dal. Ed Bausa, tropa ko. Okay. Delhi Castañeda, nandyan na si Jerry Cablao ng Batangas City. Binabati po kayo. Malapit-lapit na rin akong matulad sa tropa mo, Sir Melito. Matagal na ako nandyan, Mel. Okay? Bueno ho, mga kababayan, ako, paulit-ulit lamang po namin itong pinag-uusapan natin. In the hope na
talagang mabuksan po ang kaisipan nun natin sa buong katotohanan. Sa tama lamang po tayo. Hanggat maaari, let us approximate the truth. Yung totoo lamang ho. Bago tayong padadala sa hindi po totoo. Kasi ito po magpapahamak po sa atin. Your SALN, para sa mga public officials natin, napakahalaga po sandata for the Filipino people. Ito ho ang sandata ho natin laban sa korupsyon. Kung hindi po sumusunod yung mga government officials po natin, especially the President, talo ho tayo ho, mananatili po ang korupsyon at hindi po natin masasawata po ito. At patuloy po na maghihirap ang taong bayan. Kanya ho, ito pakiusap po lamang sa mga presidentiables na ayaw pong pala pakita po sa publiko ang kanilang mga SALN. Kalimutan na po ninyo. Huwag na po ninyong iboto. Kung maaari lamang po mga kababayan. This is our very weapon against corruption. Corruption is the worst enemy of our society, of our government, of our people, mga kababayan. Pagka nagpapatuloy po ang corruption, hindi po magbabago ang buhay po ng mga Pilipino. Mananatili po tayong nasa ilalim po. Gusto ba ninyo yan? I'm sure you do not like that to happen. Magbago po tayo. At magdesisyon po tayo. Gampanan po natin kung ano ang tama at sundin po natin kung ano ang totoo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nag-participate dito po sa Your Honor Please. Hanggang sa muli, nice program and keep safe to all. Sabi ni John Yordal, ganon din po si Ma'am Jean. Alam ko po, nakikinig po sila. Magandang gabi po, ma'am. At sana ho, bukas, alas 4 na po ang meeting ho natin. 4 o'clock in the afternoon. Okay? So, Ben Pipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Nahuli na naman. Meron na naman pong ibang ginagawa. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, Your Honor Please, maraming salamat po.